Sama-sama tayong magiging saksi! Dalawang tropical cyclone ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ang bagyong Hener na batay sa 8 PM bulletin ay tinutumbok ang Northern Luzon at ang bagyong may international name na Pulasan na tatawaging bagyong Helen. Ramdam na ang epekto ng bagyong Hener at ng habagat na pinalakas ng dalawang bagyo sa ilang bahagi ng bansa. Abangan ang latest sa bagyo mamaya. Naghahanda na po ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa bagyong Hener. Nagpapakawala na ng tubig ang ilang dam sa Northern Luzon. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Nagpakawala na ng tubig kanina ang Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet. Paghahanda nila ito sa bagyong Hener na inaasahang tatawid sa Northern Luzon. Dalawang spillway gates na rin ng Magat Dam ang binuksan. Mahina pa ang ulan sa Isabela. Ramdam na rin ang ulan sa Adams at Lawag sa Ilocos Norte. Naghahanda naman ang mga lokal na pamahalaan sa Bintar, Pasukin, San Nicolas at Sarat. Sa Cagayan, may mga paaralang binaha sa mga bayan ng Igig at Rizal. Naghahanda na rin ang ilang taga-Abra sakaling kailangang lumikas. Sunod-sunod na pagguho rin ng bundok ang naitala sa iba't ibang lugar. Sa Banaway, Ifugao, gumuho ang bahagi ng bundok sa Banaway-Mayoyaw Road kaya't hindi makadaan ang mga motorista. Inabot ng 3 oras ang clearing operations. Bahagi naman ng kalsada ang gumuho sa Kabayan, Benguet dahil pa rin sa pag-uulan, kaya't light vehicles lang ang pinadaan. Sa Dagupan City, napapalusong na sa baha ang mga residente. Pero hindi yan dahil sa bagyong Hener, kundi dahil sa high tide. Ang mga establishmento, pinasok na rin ng baha. Pag ganitong baha ba, nakasigurado na walang kita. Manaka-naka rin ang ulan sa Kasiguran Aurora, kaya maagang pinauwi ang mga estudyante. Baha rin ang dala ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Pulangi, Albay. Sa Ligaw City, Albay, pinadapa ng malakas na ulan ang ilang palayan. Lubog sa baha ang ilang bahagi ng Taytay, Palawan dahil sa ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, CJ Turida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bunsod ng epekto ng bagyong Hener na pinalakas ng habagat o pinapalakas ang habagat, walang pasok bukas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa lalawigan ng Pangasinan. Ganoon din sa Nueva Vizcaya kung saan suspendido pati pasok sa mga opisina ng gobyerno, maliban sa mga frontliner gaya ng disaster rescue teams at health workers. Tinamaan ng kidlat ang kableng nagsusupply ng kuryente sa LRT Line 2. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Biglang nag-spark ang mga kableng yan sa Gilmore Station ng LRT Line 2. Nangyari yan mag-aalas 10 kagabi kung kailan wala na ring mga pasahero. Ayon sa Light Rail Transit Authority, may tumamang kidlat at dumaloy sa tinatawag na catenary wire na nagbibigay ng kuryente sa tren. For that, makikita natin na ang daming kidlat na nag-flash talaga outside ng station. And then, ang moment na yun, biglang naghiwanag yung sa labas ng stasyon. And then yun na, biglang sabog na yung sa loob. Naputol ang mga kable, pero mabuti na lang daw, nakadaan na noon ang pinakahuling tren. Wala ring nasaktan. Safe po yung ating system kasi nga mayroong lightning arrestor yung buong system. Bukod sa lightning arrestor, meron ding mekanismo ang tren para maprotektahan ito sa kidlat. May pangatlong safety measure yung ating sistema, yung ating mga tren. Bumababa yung pantograph. Makikita mo doon sa ibabaw ng tren parang may dalawang antena. Meron siyang parang automatic na scheme na kapag ka nakadetect ng mataas na power supply, bumabagsak yon para hindi tuloy-tuloy na dumaloy yung power surge. Naayos din agad ang kable kaya di naapektuhan ang unang biyahe kaninang umaga. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga kapuso, maging handa sa dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at patuloy ng pag-iral ng habagat. Base sa 8 PM bulletin ng Pag-asa dahil sa bagyong Hener, ay nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province,
Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang Pulillo Islands. Kumikilos ang bagyong Hener pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung hindi ito magbago, posible ngayong gabi o mamaya madaling araw ay maglandfall o tumama ito sa Isabela o Aurora. Yung bagyo naman sa labas ng PAR na may international name na Pulasan, huling namataan kanina hapon sa layong 2,190 kilometers silangan ng Central Luzon. Posible itong pumasok ng PAR bukas ng gabi at tatawagin naman na bagyong Helen. Mababa ang tsansa nitong tumama sa lupa pero palalakasin din ito ang habagat gaya na epekto ng bagyong Hener. Base sa datos ng Metro Weather, pataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, halos buong Visayas, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. May matitinding ulan lalo bandang hapon at gabi kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posibleng may mga pag-ulan bukas gaya ng naranasan ngayong gabi sa ilang bahagi ng lungsod. Matapos makabalik sa Palawan, ikwinento ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa ang kanilang mga pagtitiis habang nasa Escoda o Sabina Shoal. Dumating pa raw sa punto na umiinom na sila ng tubig na galing sa aircon dahil sa kakulangan sa inuming tubig. Saksi, si Joseph Moro. Ang paulit-ulit na pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa noong August 31, ganito kalaking butas ang iniwan sa bahaging ito ng engine room. Ipinakita ito sa akin ng mga tauhan ng PCG sa pagbabalik nila sa Palawan matapos ng 5 buwang misyon sa Escoda Shoal para bantayan ang anumang tangkang reclamation ng China. Ito yung sira na tinamo nitong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin August 31, nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. So pag nawalan ng cooling system, di makakatakbo yung makina namin, sir. Pag ito yung nadali, sir? Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang i-salvage kami. Okay. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede na kami hilahin. Matindi ang pinagdaanan ng mahigit 6 na pong sakay ng barko. August 19 na magsimula maging kritikal ang supply ng kanilang pagkain. May resupply mission dapat noong August 26 pero di makalusot ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China. Dumating sa puntong 1.5 kilong bigas lamang ang pinagsasaluhan nila. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po. Paminta and asin, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po sir, natutulog na lang at nagpapahinga po sir. At dahil ubos na rin ang inuming tubig, sa tubig ulan na lamang sila umasa, pati sa tubig na galing sa aircon. Pa-discover yung chief engineer namin sir na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit sir, yung na-condense na tubig po dun sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit sir. At saka yung sa umuulan sir, kasi may lasa talaga siya sir na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. August 28, nakapag-airdrop ng supplies pero kulang pa rin. May mga tinamaan na rin ng gastroenteritis, dehydration at gout. Ang isa bumaba ang pulso. May sumusuka na, suka, yung mga bowel movements nila iba na talaga. Sa kabila nito, handa raw ang mga tropa na bumalik sa Escoda Shoal kung kailangan. Git din ng Philippine Coast Guard at National Maritime Council, ang pag-alis doon ng BRP Teresa Magbanwa hindi dapat tingnan bilang pagkaduwag o pagkatalo. Hindi tayo pumurak, hindi tayo nag-buckle down, hindi tayo nagduwag. Umalis tayo doon dahil sa ating condition ng mga tao natin. Hindi ka tanggap na lumala at baka God forbid, baka may mamatay sa tao natin. Ayon sa PCG, bukod sa madigal na kondisyon ng crew at pagkaubos ng supplies, kailangan ng kumpunihin ang barko. Dagdag pa ang masamang lagay ng panahon. Sa monitoring din ng PCG, hindi lamang ang Teresa Magbanwa ang umalis, kundi pati ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. 11 maritime militia vessels ang nananatili sa Escoda Shoal. No, it's not a defeat. As I said, related to my response a while ago, it's not also the Coast Guard abandoning our post in Escoda Shoal. We are just repositioning our own vessels. Wala rin daw kasunduan ng China at Pilipinas kaugnay ng BRP Teresa Magbanwa sa kabila ng giit ng China sa nakaraang bilateral consultation mechanism na kailangang umalis doon ng barko ng Pilipinas. Baka akala kasi ng ating kababayan ay bumigay tayo, no? In fact, hindi.
nagmatigas tayo during the meeting sa Beijing. But our DFA stated that our presence will be maintained in the show. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. diringgin muli ng korte sa Timor-Leste. Ayon sa Timorese news website na hatutan.com, ipinag-utos ng Court of Appeals ang retrial para sa kaso ni Teves. Sa panayam ng hatutan.com sa private lawyer ni Teves sa Timor-Leste, may ilang pagdinig na isang hukom lamang ang nag-preside, kaya na-invalidate raw ang proseso ng paglalatag ng ebidensya. Kaya kinatigan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang apela ng kampo ni Teves. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, susunod sila basta't nasa ayos ang lahat. Hinihiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa si Teves para paharapin sa mga kaso kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. PNP giniit na hindi katang-isip ang tinatawag nilang Angels of Death ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PNP, may mga natukoy na silang pangalan. Pinaghahandaan naman ng PNP na sampahan ng reklamong obstruction of justice ang ilang posibleng nagkanlong kay Kibuloy noong hinahanap siya ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Wala pang bagong pahayag ang KOJC. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra ng inyong saksi. Binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na hindi palalampasin ng Kamara ang pagiging ipokrito. Sinabi po niya yan sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo para sa panukalang mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa 2025. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Walang tinukoy na personalidad si Romualdez pero kamakailan ay naging mainit ang sagutan ng mga kongresista at ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President nang ungkatin ang paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Hindi na sumipot si Duterte sa mga sumunod na pagdinig. Pero naglabas siya ng video kung saan sinabi niyang sina Romualdez at Congressman Zaldi Co ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bagay na tinawag ni Ko na isang pambubudol umano dahil hindi lang naman daw siya ang nag-aaproba ng budget. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Vice President Duterte. Unti-unting nabitak ang lupa hanggang sa bumigay ang pundasyon at bumagsak sa bangin ang gusaring ito sa India. Nangyari po yan sa gitna ng malakas na pag-ulan. Wala namang nasaktan. Nangyari ang insidente noong Biyernes kung kailan nagtaas ang India Meteorological Department ng red alert warning para sa masamang panahon. Sa iba't ibang bahagi ng India, 10 ang nasawi sa pag-uho rin ng gusali. Humihiling ng dasal ang aktres na si Claudine Barreto. Para yan sa kanyang ina na si Inday na nasa ospital ngayon. Ay kay Claudine, mahigit 1 linggo na silang nasa ospital para sa pagpapagamot ng kanyang ina na lumalaban sa sakit na lupus. Siya na lang daw natitira nilang magulang kaya't humiling siya ng dasal. Kasama ni Claudine ang kanyang mga kapatid at sister-in-law sa pagbabantay sa kanilang ina. Hiling din ni Claudine na isama siya sa mga panalangin dahil hindi na siya makakain at makatulog ng maayos. At mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. 100 araw na lang atong Pasko na! Wow! Kita mo nga naman. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.